Hello po mga kapatid, welcome sa aking channel. Brother OG po. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos dito pa rin sa Exodus. Pero kagaya ng ating ginagawa at dapat nating gawin palagi sa tuwing tayo magbabasa, makikinig, mag-aaral ng salita ng ating Diyos, dapat tayo ay magpasimula sa isang panalangin. Samahan niyo po ako, magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa araw na namang ito, Lord. Pinagkaloob mo upang kami makapagbasa, makapag-aral, makarinig ng iyong mga makapangyarihan salita, Father God. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan upang ito'y lubusan namin maintindihan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso. Turuan mo po ako, O Diyos. Samahan, gabayan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito, O Lord God. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Welcome again sa aking channel. Sa mga bago po dyan sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like niyo and share din ang aking mga videos at paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba ko pang i-upload. Salamat po. Last time mga kapatid, sinare ko sa inyo ang chapter 7. Dito na nga nagsimula ang tungkod ni Aaron na naging ahas ni Moses, mga kapatid, at nakipaglaban ito sa tungkod din ng mga salamangkero. At dito rin binanggit ang unang salot na naging dugo, mga kapatid. Naging dugo ang tubig, mga kapatid. Pero gumawa din ang mga salamangkero ng kagaya nun. Kaya dito po sa chapter 8, mga kapatid, ang ikalawang salot, ang napakaraming palaka. Yan po ang sa chapter 1, verse 1. Sinundan ito ng ang ikatlong salot, ang mga niknit, at ikaapat na salot, ang mga langaw. So maraming ginawa ang ating Ama na nasa langit dito sa Ehipto, mga kapatid. Nasaksiyan ito ng maraming Ehipsyo at ng mga Israelita. Mag-umpisa na po tayo. Verse 1 ng chapter 8, may pamagat nga pong ang ikalawang salot, ang napakaraming palaka. Pagkaraan noon, sinabi ni Yahweh kay Moses, pumunta ka sa Paraon, sabihin mong ito ang ipinapasabi ko. Payagan mo nang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin, sabi ni Yahweh. Sabihin ito sa Paraon, kapag hindi ka pumayag, patuloy kong pahihirapan ng buong Ehipto. Pupunuin ko ng palaka ang ilog Nilo. Pupunuin ng palaka ang ilog Nilo. Gaano karami yun, mga kapatid? Sabi dito, papasukin ng mga ito ang palasyo at aakyatin pati higaan mo. Sabi ng Panginoon, sabi ng ating Diyos. Papasukin din ng mga ito ang bahay ng mga tauhan mo at ng lahat ng Ehipsyo. Ganon din ang iyong mga lutuan at lalagyan ng pagkain lahat sa palasyo, mga kapatid. Ikaw ang iyong mga tauhan at ang buong bayan ay papahirapan nito, sabi niya. Sabi ng ating Diyos. Sinabi pa ni Yahweh, sabihin mo naman kaya Aaron na itapat niya sa ilog ang kanyang tungkod, gayon din ang mga kanal at mga lawa upang mapuno ng palaka ang buong Ehipto. Ganun nga ang ginawa nila Aaron, umahon sa ilog ang mga palakang di mabilang sa dami at kumalat sa buong Ehipto. Umahon sa ilog, mga kapatid, ang hindi mabilang na mga palaka. At kumalat ito sa buo, mga kapatid, hindi lang sa palasyo, kundi sa buong Ehipto. Buong Egypt na puno ito ng palaka.
Sabi pa rito, ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkero sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan. Nagaya rin, nagkaroon din ng palaka, mga kapatid. Ipinatawag ng Paraon sina Moses at Aaron. Sinabi niya, hilingin ninyo kay Yahweh na alisin ang mga palakang ito at papayagan ko na kayong maghandog sa kanya. Pinatawag sila Moses, mga kapatid. Sinabi ni Moses, karangalan ko malaman kung kailangan ninyo kung kailan ninyo nais na idalangin ko kayo kay Yahweh, pati ang inyong mga tauhan at ang mga inyong mga nasasakupan, ang inyong mga tauhan, kung kailan ipapanalangin para alisin na ng ating Diyos ang mga palaka. Sabi pa dito, at mawawalan na ang mga palaka maliban ang mga nasa ilog. Bukas, sabi niya, kung ganun, sabi ng Paraon, matutupad po ayon sa inyong sinasabi para malaman ninyo na walang kapantay ang Diyos naming si Yahweh. Upang malaman nyo po na walang kapantay ang aming Diyos na si Yahweh. Sabi ni Moses, mawawala ang mga palaka at ang matitira lamang ay ang nasa ilog. Lumakad na sina Moses at Aaron at tulad ng pangako nila, idinalangin ni Moses na alisin ang mga palakang nagpapahirap sa Paraon. Tinugon naman ni Yahweh at namatay lahat ang mga palaka sa mga bahay at mga bukid. Sabi pa rito, ibinunto ng mga Ehipto ang mga patay na palaka at umalingasaw ang baho nito sa buong Ehipto. Ngunit nagmatigas muli ang Paraon nang ito'y makahinga na naman ng maluwag. Nagmatigas na naman ang Paraon. Nalinis na, namatay na. Ibinunto na kung saan inilagay ng mga Ehipsyo ang palakang ito at nangamoy ito. Pero nang mawala na ang amoy, nagmatigas na naman ang Paraon. At tulad ng sinabi, sabi dito ni Yahweh, hindi pa rin siya nakinig kina Moses at Aaron. Ang ikatlong salot, ang mga niknik. Inutusan ni Yahweh si Moses, sabihin kay Aaron na ihampas sa lupa ang mga tungkod upang maging niknik ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto. Inihampas nga ni Aaron ang mga tungkod at ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto ay naging niknik na labis na nagpahirap sa mga tao at mga hayop, mga kapatid. Sabi dito, pinilit ng mga salamangkero na magpalitaw ng mga niknik sa pamamagitan ng lihim ng kanilang karunungan. Ngunit, sabi dito, hindi nila ito magawa at ang mga tao, sabi dito, tao at hayop ay patuloy na pinahihirapan ng mga niknik. Ito yung parang maliliit mga kapatid. Sabi nila, ito yung parang mga kuto daw. Ganyan yung niknik, dahil dito sinabi ng mga salamangkero sa Paraon, Diyos na ang may gawa nito. Ngunit hindi rin natinag ang kalooban ng Paraon. Hindi rin siya nakinig kina Moses at Aaron tulad ng sinabi ni Yahweh. Hindi na magawa ng mga salamangkero, mga kapatid. Kahit anong gawin nila, walang lumalabas na niknik. At sinabi na nga ng mga salamangkerong ito, itong mga matatalinong ito, nagawa na ito ng Diyos. Kakaiba na. Napakarami nun. Ang liliit nun at napakarami. Mga kapatid, nagpahirap ito sa tao at hayop, mga kapatid. Ulitin ko lang, ginaya nga, ngunit hindi ginaya. At sinabi na ng mga salamangkerong ito, gawa na ito ng Diyos. Pero nagmatigas pa rin ang Paraon. Ang ikaapat na salot, ang mga langaw. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moses, baka bukas ng umaga hintayin mo ako. Hintayin mo ang Paraon pagpunta niya sa ilog at sabihin mong payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Sabi ng ating Diyos, bukas ng umaga, kapag hindi niya pinayagan, padadagsaan ko siya ng makapal na langaw. Pag hindi pa rin daw pumayag itong Paraon, padadagsain ang napakaraming langaw. Pati ang kanyang mga tauhan at mga kababayan, mapupuno ng langaw ang mga bahay ng mga
Ehipsyo, pati ang lupaing kanilang lalakaran, mga kapatid. Marami nang lumilipad at pati sa lupa maraming langaw. Ngunit ililigtas ko ang lupain ng Goshen, ang tirahan ng mga Israelita. Hindi ko sila padadalhan ni isamang langaw para malaman ninyong akong si Yahweh ang siyang makapangyarihan sa lupaing ito. Sinabi niya, buong Ehipto lang. Kung nasan lang ang mga Ehipsyo, doon lang magkakaroon ng langaw. At kahit isa, kung nasan ang mga Israelita ay walang langaw upang malaman nyo na ako ang Diyos na makapangyarihan. Amen. Sa pamamagitan ng kababalaghan gagawin ko bukas, ipapakita ko na iba ang sabi dito, pagtingin ko sa aking bayan at sa kanyang bayan. Kinabukasan, ginawa nga ito ni Yahweh, dumagsa sa Ehipto ang makapal na langaw hanggang sa mapuno ang palasyo ng Paraon, ang bahay ng mga tauhan niya at ang buong Ehipto, dahil dito'y nasalanta ang buong bansa. Biro yun, gaano kataas ang palasyo. At ito'y halos mapuno na ng langaw. Mga kapatid, ganun karami. Kaya ipinatawag ng Paraon sina Moses at Aaron at sinabi, sige, maghandog na kayo sa inyong Diyos. Huwag lamang kayong lalabas ng Ehipto. Sumagot si Moses, hindi po maaaring dito sa Ehipto. Magagalit po sa amin ang mga Ehipsyo kapag nakita nilang kami nga naghahandog kay Yahweh sa paraang kasuklam-suklam sa kanila. Tiyak na babatuhin nila kami hanggang mamatay. Sabi, kung dun sa lugar din ng Ehipto gagawin ang paghahandog, magagalit ang mga Ehipsyo at sila'y babatuhin. Ang kailangan po makalakbay kami ng 3 araw sa ilang kami maghahandog. Sa ilang kami maghahandog kay Yahweh tulad ng utos niya sa amin. Yun ang dapat gawin. Sinabi ng Paraon, papayagan ko kayong umalis, ngunit huwag kayong masyadong lalayo at ipanalangin din ninyo ako. Sabi na ng Paraon, mga kapatid. At verse 29, sumagot si Moses, pag alis ko po rito, ipapanalangin ko kay Yahweh na alisin sa inyo ang mga langaw, gayon din sa inyong mga tauhan at nasasakupan. Ngunit huwag na ninyo kaming dadayain, sabing ganyan. Huwag ninyo kaming hahadlangan sa paghahandog namin kay Yahweh. Gagawin po namin, ipapanalangin namin kayo. Aalis kami, maghahandog. Ngunit huwag nyo na kaming dadayain at ipapanalangin namin kayo kay Yahweh, sabi ni Moses. Verse 30, mga kapatid, umalis si Moses at nanalangin. Tinugon naman siya ni Yahweh. At umalis ang mga langaw, walang natira ni isa man. Ngunit nagmatigas pa rin ang Paraon, hindi niya pinayagang umalis ang mga Israelita. Amen in amen. Ngayon nga po ang mga nangyari. Ang pangalawang salot, ang napakaraming palaka. Ang ikatlong salot, ang mga niknik. Ang ikaapat na salot, ang mga langaw. Pero nagmatigas pa rin ang Paraon. Hindi pa rin sila pinayagan, kagaya pa rin ng sabi dito sa verse 30, mga kapatid. Umalis si Moses, nanalangin, at naalisin na ang langaw. Sabi pa rito, walang natira ni isa man. Ngunit nagmatigas pa rin ang Paraon, hindi niya pinayagang umalis ang mga Israelita. Kaya nagpatuloy pa rin ito, mga kapatid. Andyan pa rin ang ikalima. Kasi 10 po ang salot na nangyari sa Ehipto, mga kapatid. So, bukas sa verse chapter 9, sabi dito ang ikalimang salot, ika-6, at yun po ang mangyayari. At ito pa, at ang ika-7 hanggang 3 salot po ang aking isi-share sa inyo dito sa chapter 9. Ano po, mga kapatid? Makikita natin nagawa nung una ng mga salamangkero, no? Yung mga matatalinong tao, nagawa nilang gayahin. Ngunit itong mga niknik ay hindi na nila
na kayang gawin. At sinabi nga ng mga salamangkerong ito at matatalino, gawa na ito ng Diyos dahil matindi na to, hindi na nila kaya. Kahit anong pag-iisip, kahit anong gawa nila, wala na, hindi na nila kaya. Pero nagpatuloy pa rin, ano? At yun nga, yung palaka, yung niknik, at mga langaw, no? Akala nila Moses papayagan na, pero hindi pa rin. Kaya nagpatuloy pa rin ito, mga kapatid. Ipinakita pa rin ng ating Diyos ang kanyang kapangyarihan. At pinakita pa rin niya ang kanyang kapangyarihan. Siya ang pinakamakapangyarihan, wala na pong iba. Siya po ang makapangyarihan Diyos nating lahat. Lahat kaya niyang gawin. Kaya niya ring alisin, ayusin ang lahat. Kahit buhay natin, kaya niyang ayusin, kaya niyang baguhin. Kaya niya tayong pasaganahin sa isang iglap lang. Kaya niya tayong pagalingin sa isang iglap lang. Di ba mga kapatid? Kaya niyang pasayahin ang lahat, pasaganahin ang lahat sa isang iglap lamang. Dahil siya ay Diyos, mga kapatid. Kaya kung tayo ay mananalangin ng buong puso at kaluluwa, didinggin niya ang inyong panalangin. Lalo na't sumusunod tayo sa kanyang mga utos, sa kanyang mga sinasabi. Tayo ay nagmamahalan, nagpapatawad, nagpapakumbaba, gumagawa ng kabutihan, tumutulong kahit nasa abot lang ng ating makakaya. Pero taus-puso naman yung ating pagtulong. Nakikita po yan ng ating Diyos. Aayusin niya ang lahat, mga kapatid. Lilinisin niya ang buong daigdig at muling makakapamuhay tayo ng mas maayos, mas masaya at masaganang buhay. Kung tayo lamang ay mananalangin ng buong puso at kaluluwa sa ating Diyos at tatanggapin natin ng buong puso ang ating Panginoon Kristo, pagtitiwalaan natin ng buong puso, buong buhay natin ang ating Diyos, matutupad ang ating mga panalangin. Amen. At yan po ang katapusan ng chapter 8, mga kapatid. Salamat sa ating Diyos. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Mananalangin po ulit tayo. Samahan niyo po. Aalisin na po natin yung ating mga isipin, mga problema, yung mga nararamdaman natin hindi maganda sa puso. Halimbawa, kung mayroong manggalit dyan, inis, tampo, o kayabangan, alisin na po natin yan. Babaguhin tayo ng ating Diyos. Lilinisin tayo ng ating Diyos. Aayusin tayong lahat. Mananalangin po tayo. Mga kapatid, magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming nabasa, napakinggan, napag-aralan ngayong araw na ito, O Diyos. Salamat po, ikaw po ang may kaloob niyan. Salamat, Paligad. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa pagbukas mo sa aming mga puso at isipan. Nawa ito'y, Lord, maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso at ito'y magamit namin habang kami nabubuhay, O Diyos. Ang salita mo ang magiging pag-asa namin, ang magiging sandalan namin, ang magiging armas ng bawat isa ay ang iyong mga salita. Salamat, Lord, sa pagkakataon na yan ay binibigay mo sa lahat ng tao. Lalong-lalo na sa totoong mga tao nga, totoong lumapit sa iyo, nagbalik loob, nagsisi sa lahat ng kasalanan. Salamat, Lord, dahil lahat kami binibigyan mo ng isang pagkakataon sa aming mga buhay. Binibigyan mo kami ng pag-asa upang maging maayos muli ang aming mga pamumuhay at ang aming bansa at mundo. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Nawa nga, Lord, kami lahat ay patawarin mo sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami lahat, O Diyos. Patawad po. At muli mong ayusin ang aming mga buhay, ang bawat bansa, O God. Linisin, ayusin, pasaganayin ang lahat ng bansa. Mawala na ang virus, mawala ng pag-iisip ng masasama sa kapwa, mawala na ang mga labanan ng bawat bansa, Paligad. Muli mong ayusin ang bawat bansa. Lord, salamat dahil alam ko po nadidinig mo po ang aming mga panalangin. At pagagalingin mo ang lahat ng mga may karamdaman. Pakakainin ng mga nagugutom, pasisiyahin ang mga nalulungkot, Paligad. Ayusin mo na po ulit ang buong daigdig in Jesus' name. In Jesus' name, magiging maayos, masaya, at lagi kami ligtas sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, at gawa ng kaaway, O Diyos. Magiging ligtas kami, magiging maayos ang punang aming mga mahal sa buhay, aming mga kapatid sa pananampalataya, ang Israel, ang Pilipinas, ang Japan, ang Amerika, ang Hong Kong, Paligad, lahat ng bansa, Lord, muli mong aayusin, pasisiyahin, pasasaganayin at pagtatagumpayin kasama ng bawat presidente ng bawat bansa, O Diyos.
Magtatagumpay sila sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, kasama ng kanilang mga kasamaan sa pamahalaan, kanilang mga mahal sa buhay. At ang lahat ng tao magiging maayos, masaya, masagana, maunlad at tagumpay. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat mga kapatid. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa pakikinig nyo. Salamat sa inyong suporta. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po.